Makinig nga tayo patungkol kay ako. Alam niyo po, bilang civilian, mamamayang Pilipino, at dating taxpayer, ngayon hindi na, siyempre, retirado na ako. Itong ganitong mga balita, nakakadismaya ito. Nakakadismaya. Kasi lagi natin nababasa sa mga balita o naririnig sa balita na kaya hindi pa sila kinakasuhan, kailangan sinisigurado nila na yung matibay ang ebidensya. Kaya yung mapapansin, yung mga sinasabi nilang mga miyembro o involved sa mga korupsyon, pag tinatanong sila ng media, yung ombudsman, sinasabi nila, talagang niluluto nila ng gusto para pagka pinail nila yung kaso, matibay, matatag na ewan. Sige, makinig na lang tayo. Nakakadismaya. Tila na trabaho umano magkansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayan guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Ibig sabihin, yung mga nagsabi ng mga DPWH, hindi pa ba matibay na ebidensya yun? Yung isa nga, kumpare niya pa, naging kumpare niya pa eh. Yung undersecretary, yung lalaki, na sinasabi niya noon, negative ng 25% sa bahay niya. Nag-face to face sila. Inabot yung 25% ng project. Isa pa lang yun ha. Wala pa yung mga iba. Ibig sabihin, hindi ba kayo nagtataka, kaibigan? Ito lang ha, konting kwento lang. Si Bong Revilla at saka si Marcos magkumpare sila. Yung inaanak ni Bong Revilla, inaanak ni Bongbong sa kasal. Naalala niyo nung nakulong yan, parang na-disappoint si Bongbong Marcos. Di ba tumakbo pa sa parte din ng Bongbong Marcos si Revilla? Nakakadismaya po ano. Lagi sinasabi ng ombudsman, non-bailable. Dalawa yung kinaso dyan, yung isa available. Itong isa, non-bailable. At yung mga kasama niyang akusado, na nakikiusap kung pwede silang mag-bail, yung mga taga-public Ocean Highway, bigo sila. Pero si Bong Revilla, mukhang totoong meron na silang agimat. Di kaya totoong may agimat ito na minanan sa kanyang tatay na si Don Ramon. Sipin niyo, lahat ng asuntong inarap nito eh. Napoles, kung ano-ano pa. Absuelto. Siguro nga, totoong may agimat sila. Makinig tayo. Samantala, dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayan guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon.
Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabaho niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. We predicted this to happen. Alam mo namin ito, meron talaga mangyayari na mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Tatlong maestrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na yun. Revilla. Matagal na yan. Okay. Matagal na yan. Kasama yun sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Ito po, sa Sandigan Bayan, mayroong ini-interview sa judge. Pakinggan nga natin ang paliwanag niya tungkol sa Magandang hapon. Reaction lang po sa naging decision po ng Sandigan Bayan. Of course, nalulugod yung kampo ni Senator Revilla at napagbigyan ng kanyang petition for bail. Hindi ko pa masyado nababasa kasi the decision consists of 176 pages. No? But binasa ko mabilis. abogado niya pala ito nagsasalita. Kala ko judge kasi naka-white siya. Pakinggan na lang natin. Abogado ni Bong Revilla. Pagbigyan ng kanyang petition for bail. Hindi ko pa masyado nababasa kasi the decision consists of 176 pages. No? But binasa ko mabilis, sinasabi lang doon, hindi na patunayan ng prosecution na malakas ang ebidensya na guilty nga si Senator Revilla for the crime of malversation through falsification of public funds. Sir, pag available kasi ang mini-measure dyan yung evidence of guilt, whether strong or not. Anong Yes, sir. i-relate po nito? Kasi nakita nyo po, hindi daw strong. What would it mean to the mother case? Yes. Ang sinasabi dito sa decision, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation to falsification of public documents. So, it could affect the main case kasi napagbigyan ng bail. No? But it's still subject to the assessment pag natapos na ang prosecution na mag-present ng kanilang ebidensya. Kasi nagpipresenta pa rin naman sila hanggang ngayon ng kanilang evidence in chief. So, sir, ano pong ginagawa nyo at kailan po mailalabas sa detention form? Pinaprocess lang namin yung mga documents to secure the release order
And then pupunta kami sa Payatas to process, pagdaanan lang yung proseso para malinis. Pero nakapagpiyansa na po siya. Nakapagpiyansa na si Senator Bong, ito yung release order. Hawak ko yung release order. Pirmado na. May proseso silang pagdadaanan doon. Pagdadaanan lang yung proseso. Ito yes. Lahat naman dumadaan doon. So, dadaan din po kami sa regular process. Sir, with the, ano po yung pagpayag sa kanya na magpiyansa, hindi ba sabihin lang malakas si Chance na kapit po siya sa We leave it to the discretion ng justices kasi sabi ko nga, hindi pa tapos magpresenta ang prosecution. But so far, based dun sa pinisintang ebidensya during the bail hearing, ito ang naging hatol na hindi malakas ang evidence against Senator Revilla. Ano ho yan? Pakiulit. Of course, natutuwa siya. Lahat naman, gano'n ang natural na reaction. Lack of paper making the senator to the project was a huge factor in granting the Kung doon sa mga sumubaybay sa trial, halos lahat ng prosecution witnesses sinabi walang personal knowledge sa allegedly participation ni Senator Revilla. Ibig sabihin, hindi naman ho pwedeng magbase sa hearsay lamang. Wala ring dokumento o anything na nagpapatunay na pinasilitate na ni Senator Revilla for funding itong project. Walang ganun eh. Walang ganun prinisinta ang prosecution. Okay. Thank you. So yun ang desisyon, kaya nakapag-bail siya, mahina ang ebidensya. Hindi ko malaman kung minsan alam nyo pagkaganyan na parang gusto mo nang maniwala sa katotohanan na pagka dito sa Pilipinas talagang walang ustisya eh. Pagka nasa posisyon, may mga tungkulan ang mga inakusa. Isipin nyo. Yan, sigurado. Ano pang isusumiti ng, sabi nga ng abogado ni Bong Revilla, hanggang ngayon naman nagsusumiti pa sila ng ebidensya. Wala na. Ano pang isusumiti niya? Nakapag-bail na siya ng ban. Nagdiriwak na. Nakapag-post na nga eh. Ano nakalagay sa niya? God is good. Salamat, Panginoon. Oh. Pagka ganyan ng tugtugan, ang kalayaan ni Bong Revilla nasa 99% na. Nakalabas na eh. 1% na lang ang hinahabol ni Ombudsman. Wala na. Kaya sige, bahala kayo. Hindi naman natin hawak ang mga damdamin ng mga judge. Kasi judge naman talaga umatol. Kaya mahirap. Mahirap talaga. Makinig pa tayo. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa para sa kasong malversation of public funds kaugnay sa umunoy Coast Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Saksi si Rafi Tima. Matapos pinumahan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang release order, agad isinakay sa BGMP service sa dating Senador Bong Revilla para sa kanyang medical clearance. Sinubukan ng media na makuha na ng pahayag si Revilla, pero kumaway lang siya. Ay, Senator, kamusta po? At nagpasalamat. Salamat. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang misis niya si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Bago mag-alas 6 ng gabi, tuloy ng nakalaya si Revilla. Kasunod yan ang pagpahayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa siya para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents.
1 milyong piso ang bail na iniutos ng korte. Ayon sa abogado at tagapagsalita ng dating senador, simula pa lang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag daw ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa siya ay patunay umano na mahinang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya sa Revilla, lalo't makakasama na niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan. Non-bailable dapat ang kasong malversation pero ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Sa inihaing kaso ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabwatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Pandibulacan na non-existent pala ng inspeksyonin ng proyekto. Ang ibinibintang ng 76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing 92.8 million pesos na ghost project sa Pandi pa lang. January 19, sumuko sa PNP-CIDG si Revilla. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Humiling di makapagpiyansa ang mga kapwa-akusado ni Revilla, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero hindi sila pinagbigyan ng korte. Nauna lang pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Ayon sa Malacanang, nirerespeto ng administrasyon ang desisyon ng Sandigan Bayan na siya raw nagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa kamay naman daw ng mga prosecutor kung anong nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya, laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto din daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan, pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat ng paraan para maipakitang matibay ang anilang evidence of guilt laban sa dating senador. Pangalawang pagkakataon na itong makulong ni Revilla matapos masangkot sa katiwalian. Una noong 2014, nakasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. Ako si Rafi Tima, inyo, saksi. Yan, mainang ebidensya. Yan nakita nila kaya pinayagan. Pero yung mga witness, hindi. Pinayagan magpiyansa. Nakaka-dismaya. Na talagang kahit gusto mong maniwala sa justice system, parang ayaw mo pa rin maniwala eh. Sa bagay, ang mga judge naman, depende naman sa damdamin yan eh. Ako for me siyempre, pare-pareho nag-aral yan, abogado, kung paano sila nagdi-decide. Para ang isang akusado, dapat ba makalaya o hindi? Kasi ang kaso niya, non-bailable eh. Kaya yung salitang non-bailable, kung minsan parang baka pag-iisip ka, totoo ba ito? Para mag-iisip ka kung totoo ba ito? Totoo nga bang non-bailable yan? Di ba? Sa bagay, ilang buwan din siya nakulong. From January yata yung Okay, August na ngayon, o July. Naka 7 buwan. Kaya sinasabi ko, yung pasamantalang paglaya na yan, pasamantala lang. Pero dadaretso na yan. Tuloy yan ang lalaya yan. Kasi, isipin mo, unbailable ang kaso. Kapag nag-grant ang bail mo, kasunod na yan. Acquitted ka na. Ngayon, ang problema ngayon, ang may malaking problema, ay ang ombudsman. Tatrabahuin nila daw yan. Wala na eh. Ano ba tatrabahuin? Nakalaya na yan eh. Lagi nyo sinasabi sa balita, hindi nyo ipapailaman ang kaso hanggat hindi ayos na.
ayos na ayos. Ngayon, yun lang pala nakita nila. May ilang ebidensya. Walang naipakita na nagkaroon totoo sa buhatan. Yun naman sinasabi ni Bong Revilla, wala akong kinalaman dyan, sabi niya. Kaya, bahala na po kayo mag-isip, kaibigan. Basta ako, ang sarili kong opinion, parang gusto ko pa rin maniwala sa hustisya, pero parang ayaw ko na rin maniwala sa hustisya. Kasi, sa ating kasi sa Pilipinas, ang kalakaran talaga, ito pagka nasa politika ka, medyo matibay ka. Siyempre, alam nyo man ang politiko, maraming kaibigan yan, iba't ibang matataas na tawang mga kaibigan. Sige na, hanggang dito na lang. Itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po kayo magdasal, pagdasal natin ating bansa, lalo na sa mga bagyo. At ang mainit na politika sa ating bansa. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.